Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang kinakaladkad siya palabas ng marangyang mansyon ng mga De La Vega. Wala kang karapatang manatili rito. Wala kang silbi. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang buhay ng anak ko. Sigaw ni Elena, ang kanyang biyenan, habang itinutulak siya. Si Rafael, ang kanyang asawa, ay nakatayo lang sa isang tabi, tahimik, ang mga mata ay walang kibo. Ang tanging tinig na naririnig ni Maribel ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso na ngayoy durog na durog. Rafael, mahal mo ako, di ba? Kailangan ako ni inay. Mamamatay siya kung wala akong pera para ipagamot. Ang sigaw ni Maribel, pilit kumakapit sa braso ni Rafael, ngunit walang imik itong nagpumiglas. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kung saan, tila ba hindi siya nakikita. Ang hangin ay nilalamon ang kanyang mga salita. Ang ulan ay bumubuhos, kasabay ng kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Sa dilim ng gabing iyon, kasama ng malakas na kulog at kidlat, parang sinasaksak ang kanyang puso. Iyon ang gabing nawala ang lahat sa kanya. Ang pagmamahal ng asawa, ang paggalang ng biyenan, at higit sa lahat, ang kanyang ina. Ilang araw ang lumipas. Si Maribel ay nakaupo sa sahig ng maliit at barong-barong nilang bahay. Basa ng luha ang pisngi, habang yakap-yakap ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Wala siyang nagawa. Namatay ang kanyang ina dahil sa kahirapan, dahil sa kakulangan ng pera, pambili ng gamot, dahil sa kasinungalingan ni Elena na nagdulot ng matinding kalungkutan sa matanda. Ang huling tingin ng kanyang ina ay puno ng pighati. Isang tingin na hinding-hindi makakalimutan ni Maribel. Hindi niya maintindihan kung bakit parang galit ang kanyang ina sa huling sandali. Inay, patawarin mo ako, bulong niya sa namamayapang ina habang humahagulgol. Basang-basa ng ulan at luha, pakiramdam ni Maribel ay wala na siyang matitira. Ang kanyang asawa ay tinalikuran siya, ang kanyang biyenan ay pinahiya siya, at ngayon, ang kanyang ina ay pumanaw na ng dahil sa kanila. Ang mundo ay tila nagdilim. Wala na siyang pag-asa, wala nang dahilan upang mabuhay. Ngunit sa gitna ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa, may isang bagay na pumunit sa kanyang damdamin. Isang napakalamig at matalas na galit. Galit kay Rafael, galit kay Elena, galit sa kawalan ng hustisya. Ang galit na yon ay nagsimulang mag-apoy sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumalaki, parang apoy na sumisiklab sa tuyong kahoy. Napansin niya ang isang lumang sobre na nakalimutan sa bulsa ng kanyang suot na damit kanina. Isang tiket sa loto. Naalala niya, binili niya yon bago pa magkasakit nang malubha ang kanyang ina. Umaasa na kahit paano ay may pag-asa pa. Hawak ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi sa matinding emosyon. Unti-unti, binuksan niya ang sobre, ang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga numero, isa-isa niyang tiningnan, parang huminto ang oras, ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga mata niya ay nanlaki, hindi niya lubos maisip ang kanyang nakita. Lahat ng numero ay tumugma, 1,000,000,000 piso. Ang mundo ni Maribel ay biglang umikot. Ang galit ay lalong lumaki. Hindi ito basta pag-asa. Ito ay armas. Isang napakalaking armas na ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang sakit ng kawalan ay unti-unting napalitan ng isang matalas na determinasyon. Hindi na siya ang Maribel na madaling apihin. Ang Maribel na basta na lang itinatapon. Tumayo siya kahit nanginginig pa ang mga tuhod. Naglakad siya patungo sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay malabo dahil sa luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay naniningas. Nakita niya ang isang bagong Maribel, isang babaeng handang lumaban, isang babaeng handang bumangon. Rafael, Elena. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay puno ng lamig. Sisiguraduhin kong babalik sa inyo ang lahat ng sakit na dinulot ninyo. Magsisimula ang tunay na bangungot ninyo. Ang kanyang huling salita
ay tila sumpa na nagbabanta ng paghihiganti. Isang taon ang lumipas. Ang maliit na barong-barong ay napalitan ng isang modernong condominium suite sa gitna ng syudad. Ang dating Maribel, na payat at laging nakayuko, ay nagbago. May bagong ayos ng buhok, mga damit na elegante at pinag-isipan, at ang kanyang tindig ay matatag at puno ng kumpiyansa. Marami siyang pinagdaanan, mga klase sa negosyo, pag-aaral ng batas, at pagtuklas ng mga koneksyon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na roon ang takot at kawalan ng pag-asa. Napalitan iyon ng matalas na talino at isang uri ng determinasyon na tila walang hangganan. Ang 1 bilyong piso ay hindi lang basta pera para sa kanya. Ito ang kanyang tiket sa digmaan. Miss Reyes, tawag ng kanyang sekretarya. Handa na po si Attorney Valderrama. Miss Reyes, iyan ang bagong pangalan niya. Isang pangalang malinis, walang bahid ng nakaraan. Ipinanganak siya muli. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit, at pumasok sa opisina ni Daniel Valderrama. Kilala si Daniel bilang isa sa pinakamahusay at pinakamatalinong abogado sa bansa. Isang tao na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ang napili ni Maribel. Good morning, Attorney Valderrama. Bati niya. Ang kanyang tinig ay kalmado at propesyonal. Tiningnan siya ni Daniel. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Matangkad ito, matipuno, at ang kanyang mga mata ay matalim at tila may kakayahang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Naramdaman ni Maribel ang bahagyang kaba, ngunit agad niya iyong itinago. Good morning, Miss Reyes. So, you want to bring down the De La Vegas? Diretsong tanong ni Daniel, walang pasakalye. Ang kanyang tono ay malamig, walang bahid ng paghuhusga. Hindi umimik si Maribel. Ilang sandali silang nagkatitigan, parang nagsusukatan ng lakas. Gusto kong iparanas sa kanila ang lahat ng sakit na dinulot nila sa akin at sa aking ina. Gusto kong makita silang mawawalan ng lahat kung paano nila pinilit na mawala ang lahat sa akin. Mariing sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay nagtatago ng matinding pait. Tumaas ang isang kilay ni Daniel. That sounds like revenge, Miss Reyes. My firm doesn't specialize in revenge. We specialize in justice. Napangiti si Maribel, isang mapait na ngiti. Justice? Para sa akin, iisa lang ang kahulugan niyan. Ang makita silang magdusa. Tumayo si Daniel at lumakad patungo sa bintana. Tinitigan ang tanawin ng syudad. Maraming klase ang paghihiganti, Miss Reyes. Ang direkta at marahas na paghihiganti ay panandalian lang. Pagkatapos noon mananatili pa rin ang pait sa puso mo. Ang tunay na paghihiganti. Ang paghihiganti na magpapalaya sa iyo ay ang pagtatayo, hindi ang pagwawasak. Lumingon siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay may kaunting init. Gamitin mo ang yaman mo, hindi para sirain sila, kundi para patunayan na mas malakas ka kaysa sa pagkaapi. Gamitin mo ito para magtayo ng mga bagay na kabaligtaran ng lahat ng kinakatawan nila. Magtayo ka ng mga institusyon na tutulong sa mga taong inaapi. Magtayo ka ng mga ospital na libre, ng mga scholarship para sa mahihirap. Sa bawat foundation na itatayo mo, sa bawat taong matutulungan mo, mas lalo mong ipapakita ang kasamaan nila. Mas lalo mong babasagin ang kanilang imahe. Iyan ang tunay na hustisya. Iyan ang paghihiganti na magbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa mo. Napaisip si Maribel. Hindi niya inasahan ang ganoong payo. Ang buong buhay niya sa nakaraang taon ay nakasentro sa pagwasak. Ngayon, nag-aalok sa kanya si Daniel ng isang bagong perspektibo. Isang mas mahirap na daan, ngunit mas makabuluhan. At paano naman ang paglalantad sa kanila? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mas malambot na. Habang nagtatayo ka ng kabutihan, lalabas ang kanilang kasamaan. Habang sila ay nagtatago sa dilim, ikaw ay magiging liwanag.
Hindi mo sila kailangang kaladkarin sa putik. Sila mismo ang babagsak dahil sa bigat ng sarili nilang kasalanan. At kapag nangyari iyon, Miss Reyes, kami ang maglalagay sa kanila sa tamang lugar, sa batas. Sagot ni Daniel, ang kanyang mga mata ay naniningas sa paniniwala. Tinitigan ni Maribel si Daniel. Sinusuri ang bawat salita nito. Mayroong katotohanan sa sinasabi niya. Ang paghihiganti ay parang kadena. Kailangan niyang putulin yon, hindi pahabain. Ngunit ang pagtatayo ng kabutihan habang inilalantad ang kasamaan, ito ay isang mapanganib na laro. Isang laro kung saan siya ang magiging pangkontra sa lahat ng kapangyarihan ng mga De La Vega. Kung ganoon, simula ni Maribel, ang isang tipikal na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Gustong-gusto kong maging kliyente mo, Attorney Valderrama. Pero tandaan mo, hindi lang basta hustisya ang gusto ko. Gusto kong makita ang pagbagsak ng mga De La Vega sa paraang malinis, ngunit mas masakit kaysa sa anumang direktang paghihiganti. Umirap si Daniel, isang bahagyang ngiti ang kumurba sa kanyang mga labi. Well then, Miss Reyes, it seems we have a common goal after all. Justice will be served, and the De La Vegas, they will pay. Inabot ni Daniel ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang ina, naramdaman ni Maribel ang isang kislap ng pag-asa. Hindi na siya mag-isa. May kasama na siya sa digmaan na ito. Ngunit sa kanyang puso, may bahagi pa rin na nagtatago ng pait. Pait na hindi pa handang bumitaw. At ito ang magiging lakas niya sa pagharap sa mga De La Vega. Lumabas siya sa opisina ni Daniel. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi na siya isang biktima. Siya na ang nagtatakda ng mga patakaran. Malamig ang hangin sa Makati. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Rafael habang tinitignan ang financial reports ng De La Vega Group. Dapat ay nagdiriwang sila. Ang kanilang kumpanya, sa pamumuno ni Elena, ay naglulunsad ng bagong development project at unti-unting lumalawak ang impluensya sa iba't ibang industriya. Dapat ay masaya siya. Ngunit bakit tila may bumabagabag sa kanya? Rafael, bakit ganyan ang mukha mo? Dapat ay natutuwa ka. Ang dami na nating pera. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamataas habang umiinom ng mamahaling alak sa kanilang penthouse. Inay, may pakiramdam po akong may mali. Ang daming bagong regulatory checks. Tapos yung media, puro mga charity works na lang ang pinag-uusapan. Hindi na tayo. Sagot ni Rafael na pailing. May lumalabas pa pong mga balita tungkol sa past practices ng ibang companies sa industry natin. May mga issue daw sa labor at accounting. Natural lang yan. Inggit lang sila sa atin. Walang nakakalamang sa De La Vega. Umingos si Elena, ngunit may bahagyang kaba sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Rafael. Mayroon nga siyang mga ginawang adjustment sa nakaraan para mapabilis ang paglago ng kanilang kayamanan. Ngunit matagal na yon. Sino ang maglalantad ngayon? Sa TV may lumabas na balita. Liwanag ng Pag-asa Foundation, pag-asa para sa milyon-milyon. Ipinakita sa balita ang mga mukha ng mahihirap na ginagamot ng libre sa isang modernong ospital, mga batang nakakapag-aral dahil sa scholarship at mga komunidad na binigyan ng bagong simula. Ang lahat ay sa ilalim ng isang misteryosong CEO, isang Miss Reyes na hindi kailanman nagpakita ng mukha. Tignan mo yan, inay. Ang daming sumusuporta sa kanila. Ang daming nagtitiwala. Samantalang tayo. Hindi na ituloy ni Rafael ang sasabihin. Samantalang tayo ang may tunay na kapangyarihan. Ang pera ang pinakamalakas na armas. Rafael, at tayo ang may hawak niyan. Depensa ni Elena. Kumuha ka ng investigador. Alamin mo kung sino yang Miss Reyes na yan. Kung may balak silang sirain tayo, mauuna silang masira. Kinabukasan, habang nasa isang business luncheon si Rafael, napansin niya ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakatalikod, nag-uusap sa telepono.
Suot ang isang eleganteng dark blue dress. Ang kanyang buhok ay itim at mahaba, ngunit ang kilos nito parang pamilyar. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang kakaibang pakiramdam ng familiarity na sinundan ng pagkalito. "Excuse me?" bulong niya sa kasama at agad na naglakad patungo sa babae. Ngunit bago pa siya makalapit, sumakay na ito sa isang itim na luxury car. Ang kanyang mukha ay nakatalikod pa rin. Nakita lang niya ang isang pamilyar na hikaw na nakasabit sa tenga nito. Isang hikaw na minsang ibinigay niya kay Maribel. Parang kinilabutan si Rafael. "Impossible," bulong niya sa sarili. "Patay na si Maribel sa akin. Wala na siya." Matagal na niyang inilibing sa isip ang Maribel na dating asawa. Ang inilibing na niya sa isip na Maribel ay isang mahina, mahirap, at kawawang babae na tinapon lang nila. Hindi ito ang babaeng nakita niya ngayon. Isang babaeng may aura ng kapangyarihan at misteryo. Pagbalik niya sa opisina, napansin ni Rafael ang mga balita sa online. Isang investigador ang nagsimulang maglabas ng mga dating issue sa construction industry na may direktang koneksyon sa mga supplier na minsan nilang ginamit. Ang mga isyung yon ay maliit lamang noon, madaling takpan. Ngayon, binubungkal na. "Inay, may lumabas na naman po. Tungkol sa supplier natin dati, yung may issue sa safety permits," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hayaan mo sila. Ano ba ang magagawa nila? May pera tayo. Kaya nating bilhin ang lahat ng media, lahat ng abogado." Galit na sagot ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkabahala. Nag-umpisa na ring makaranas ng problema ang mga negosyo ng De La Vega Group. Biglang naghigpit ang mga bangko sa kanilang credit line. Ang mga permits ay nagiging mas mahirap kunin at ang mga investor ay nagsimulang magtanong. Hindi lang basta inggit ito. Mayroong malaking puwersa sa likod ng lahat ng ito. Isang gabi, habang nagmamaneho si Rafael pauwi, may nakita siyang malaking billboard ng liwanag ng Pag-asa Foundation. Sa ilalim ng pangalan ng foundation, may nakasulat na quote, "Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkuha, kundi sa pagbibigay." Biglang sumagi sa isip ni Rafael ang mga salita ni Maribel noon, bago siya palayasin. Ang kanyang mga pangarap na tumulong sa mahihirap, ang kanyang simpleng kagustuhan na gumawa ng kabutihan. Naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi, hindi pa. Ito ay isang uri ng pangamba. Naalala niya ang babae sa business luncheon. "Miss Reyes," bulong niya. Naglabas si Elena ng impormasyon na ang liwanag ng pag-asa ay bumibili ng malalaking ari-arian at nagtatayo ng mga bagong kumpanya na nakikipagkumpetensya sa kanila sa bawat industriya. Hindi lang iyan, ngunit mas mababa pa ang presyo ng mga serbisyo nito at mas mataas ang kalidad. Parang may isang anino-nino na sumusunod sa kanila, ginagaya ang bawat hakbang nila, ngunit mas mahusay. "Hindi, inay. Hindi imposible," bulong ni Rafael sa sarili. Habang tinititigan ang isang lumang litrato ni Maribel sa kanyang wallet, ang Maribel bago ang lahat ng trahedya. Sigurado akong siya iyon. Ang matinding takot ay unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Ang tunog ng martilyo at lagare ay tila musika sa pandinig ni Maribel. Nakatayo siya sa gitna ng construction site ng ikalawang libreng ospital ng Liwanag ng Pag-asa Foundation. Katabi si Daniel. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang bawat brick na inilalatag, bawat bakal na itinatayo, ay parang paghilom ng sugat sa kanyang puso. "Magandang umaga, Miss Reyes," bati ni Daniel. Ang kanyang tinig ay kalmado tulad ng dati. Nakatingin din ito sa ginagawang ospital. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. "Magandang umaga, Attorney Valderrama, o di kaya Daniel," tugon ni Maribel, bahagyang ngumiti.
Sa loob ng halos 1 taon, naging katuwang niya si Daniel sa lahat. Hindi lang ito abogado, naging gabay ito, tagapayo, at minsan, taga-alo sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa bangungot. Ang pagitan sa kanila ay dahan-dahang nawawala. Mula sa puro formal na usapan, nagiging mas personal na ang kanilang mga pag-uusap. Nakita ni Maribel ang isang Daniel na hindi lang matalino at propesyonal, kundi isang tao rin na may puso at may malalim na pagpapahalaga sa hustisya. Nakikita ko ang dedikasyon mo sa bawat proyekto, Maribel, sabi ni Daniel, gamit na ang pangalan niya. Hindi lang ito paghihiganti para sa'yo, di ba? Napabuntong hininga si Maribel. Umupo siya sa isang sementadong bangko at tumabi si Daniel. Sa simula, iyon lang ang gusto ko. Ang makita silang magdusa. Pero ngayon, habang nakikita ko ang mga ngiti ng mga taong natutulungan natin, parang nagbabago ang pananaw ko. Para bang mas may saysay ang bawat sentimo na ginagastos ko. Tiningnan siya ni Daniel. Iyan ang tunay na lakas, Maribel. Ang pagbabago sa puso. Ikaw, Daniel? Tanong ni Maribel. Bakit mo ito ginagawa? Ang dami mong kasong pwedeng hawakan. Mas malalaking bayad. Pero pinili mong tumulong sa akin sa laban na ito. Napatingin si Daniel sa malayo, sa abot tanaw ng syudad. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Mayroon din akong sariling demonyo, Maribel. Isang demonyo na hindi ko pa lubos na napagtatanto kung sino. Narinig ni Maribel ang bigat sa boses ni Daniel. May pinagdadaanan ka rin? Nangako ako sa sarili ko na maghahanap ako ng hustisya para sa mga taong inaapi, para sa mga taong biktima ng kasakiman. Pagsisimula ni Daniel, ang kanyang tingin ay nakatutok sa malayo. Dati, mayroon akong fiancé. Masaya kami. May pangarap kaming magkasama. Ngunit isang araw, naglaho ang lahat. Ang pamilya niya ay nalugi, nawala ang lahat. Dahil sa isang malaking investment scam na pinatakbo ng isang makapangyarihang pamilya. Hindi ko sila matulungan. Nagising na lang ako isang araw, wala na siya. Tinalikuran niya ako at hindi ko siya masisisi. Nanahimik si Maribel, narinig niya ang sakit sa boses ni Daniel. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Hindi ka ba nagtangkang alamin kung sino ang may kagagawan? Sinubukan ko. Ngunit napakalakas ng pamilyang iyon. Natakot ang mga tao. Nilihim ang lahat. Sa huli, kinailangan kong magpatuloy. Pero ang pangako ko sa sarili ko, ang paghahanap ng hustisya para sa mga biktima, iyon ang nagtulak sa akin na maging ganito. Paliwanag ni Daniel. Tumingin kay Maribel, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya nang lumapit ka sa akin, Maribel, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Ang galit, ang pagnanais na bumangon. Pero nakita ko rin ang puso mo. Naramdaman ni Maribel ang koneksyon. Hindi lang sila nagtatrabaho, ngunit mayroong isang bagay na mas malalim na nag-uugnay sa kanila. Ang pareho nilang sugat mula sa nakaraan, ngunit may bumabagabag sa kanya. Ang pamilya ng De La Vega. Sila ba ang nasa likod ng pagkalugi ng pamilya ng dating fiancé ni Daniel? Ang mga past practices na binanggit ni Rafael noon. Nag-umpisa na ang kanyang mga pagdududa. Daniel. Simula ni Maribel, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagtatanong. Paano kung tama ang hinala niya? Paano kung ang pamilya na pinaghihigantihan niya ay siya ring pamilya na sumira sa buhay ng taong tinutulungan siya? Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay, isang malumanay na paghawak na nagbigay ng init sa kanyang dibdib. Ano man iyan, Maribel, sabihin mo lang. Tiningnan ni Maribel ang paghawak ni Daniel sa kanyang kamay. Nararamdaman niya ang seguridad. Ngunit ang lihim na hawak niya, ang katotohanan na ang pamilya De La Vega ay posibleng responsable sa trahedya ni Daniel ay parang isang mabigat na pasanin.
Natatakot siyang malaman ni Daniel ang katotohanan at baka itakwil siya nito. May bagay akong iniisip, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Tungkol sa mga De La Vega, ang mga paraan nila, baka may iba pa silang nasaktan noon na hindi natin alam. Tinitigan ni Daniel si Maribel, ang kanyang mga mata ay matalas. Kung ano man iyan, Maribel, kailangan nating malaman. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pinilit ni Maribel ang kanyang sarili na ngumiti. Kahit na naramdaman niya ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang katotohanan, kailangan ba niyang harapin ang katotohanan na ito sa ngayon? Hindi niya kayang mawala si Daniel, lalo na ngayon na naramdaman niyang may pag-asa siyang makakahanap ng tunay na kaligayahan sa tabi nito. Ang opisina ni Daniel ay tila naging isang war room. Nakalatag sa kanyang mesa ang napakaraming dokumento, financial statements, at mga lumang newspaper clippings. Ang bawat papel ay isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa larawan ng kasakiman at panlilinlang ng mga De La Vega. Sa tulong ng kanyang team, sinisiyasat nila ang bawat transaksyon, bawat negosyo, bawat koneksyon ng pamilya. Attorney, may nakita po kaming kakaibang pattern dito. Sabi ng isa sa kanyang junior lawyers, itinuro ang isang stack ng dokumento. Mayroon silang isang shell corporation na ginamit noon, mahigit 10 taon na. Parang ito ang nagpatakbo ng malawakang scam sa mga small businesses. Ang dami pong nagsampa ng kaso noon, pero lahat na basura. Malamig ang pakiramdam ni Daniel habang tinitignan ang pangalan ng Shell Corporation. Parang may pumitik sa kanyang utak. Anong pangalan ng mga biktima? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Inabot ng junior lawyer ang isang listahan. Unti-unting binasa ni Daniel ang mga pangalan. Ang bawat letra ay parang suntok sa kanyang dibdib. Mayroong isang pangalan na tumatak sa kanya. Isang pangalan na matagal na niyang inilibing sa kanyang puso. Ang pangalan ng pamilya ng kanyang dating fiancé. Parang tumigil ang mundo ni Daniel. Ang hininga niya ay bumigat. Ang matalim na sakit na matagal na niyang inakala na nalimutan na ay biglang nanumbalik. Nararamdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya iyon. Hindi ito maaaring mangyari. Ang pamilya na kanyang pinaghihigantihan para kay Maribel, ito rin pala ang pamilya na sumira sa buhay niya. Puno ng galit at pagkabigla, mabilis niyang sinuri ang mga detalye, ang modus operandi, ang mga pangalan ng mga executive na nakaupo sa Shell Corporation. Lahat ay nakaturo kay Elena De La Vega. Ang babaeng naging ugat ng pighati ni Maribel ay siya ring ugat ng sarili niyang trahedya. Ang sakit, ang pagkalito, higit sa lahat, ang pakiramdam ng pagtataksil. Si Maribel, alam ba niya ito? Hindi ba niya sinabi sa akin? Kung alam niya, bakit niya itinago? Ang dating tiwala na dahan-dahang lumago sa pagitan nila ni Maribel ay tila gumuho sa isang iglap. Ang mga ngiti ni Maribel, ang mga lambing nito, ang mga usapan nila tungkol sa hustisya, lahat ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Pakiramdam ni Daniel ay ginamit siya. Ginamit siya ni Maribel upang makamit ang sarili nitong paghihiganti. Pumikit si Daniel. Sinubukang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi ito ang Maribel na kilala niya. May paliwanag ito. Ngunit ang galit ay mas malakas kaysa sa pag-aalinlangan. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa opisina ni Maribel. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagkamuhi. Binuksan niya ang pinto nang walang katok. Maribel! Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nagulat si Maribel, nakatingin sa kanya. Ang nangiti sa kanyang labi ay agad nawala nang makita ang galit sa mga mata ni Daniel. Daniel, anong nangyari? Tanong ni Maribel. Tumayo mula sa kanyang upuan.
Itinapon ni Daniel ang mga dokumento sa mesa ni Maribel. Kumalat ang mga papel. Ipinapakita ang pangalan ni Elena de la Vega at ang Shell Corporation na sumira sa buhay ng kanyang dating fiancé. Ito ba ang gusto mong sabihin sa akin, Maribel? Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay halos umalingaw-ngaw sa silid. Ito ba ang mga paraang hindi natin alam na sinasabi mo? Alam mo ba ito? Alam mo ba na ang pamilyang ito, ang pamilya ni Rafael, ang pamilya na pinaghihigantihan mo, ay siya ring sumira sa buhay ng dati kong fiancé? Alam mo ba na sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin? Nanahimik si Maribel. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi siya makapagsalita. Ang mga takot niya ay naging totoo. Sagutin mo ako, Maribel. Alam mo ba? Ulit ni Daniel. Mas lalong lumakas ang kanyang boses. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa pisngi ni Maribel. Pilit siyang bumubulong ng Daniel. Patawarin mo ako. Patawarin? Para saan, Maribel? Dahil ginamit mo ako? Dahil pinaniwala mo akong pareho tayo ng laban, na tayo ang magtatayo ng hustisya? Habang ang totoo, pinagtatakpan mo lang ang isang malaking kasinungalingan. Ikaw, isa ka lang rin sa kanila. Ang mga salita ni Daniel ay parang mga kutsilyo na humihiwa sa puso ni Maribel. Ang sakit ay hindi na maipinta. Alam niyang mali siya. Alam niyang dapat niya itong sinabi. Ngunit ang takot na mawala si Daniel ay mas malakas. Daniel, hindi ko gustong wala nang hindi ang Maribel. Ang lahat ng ito, ang lahat ng mga ngiti, ang lahat ng tiwala, lahat ay peke. Hindi ko na alam kung sino ka talaga. Tumalikod si Daniel. Hindi na kayang tingnan ang mukha ni Maribel. Ang kanyang puso ay durog. Ang kanyang galit ay nag-aapoy. Naramdaman niya ang kanyang sarili na umiiyak. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Daniel! Sigaw ni Maribel. Pilit siyang hinahabol. Ngunit nagpatuloy lang si Daniel sa paglalakad, papalayo. Binuksan niya ang pinto at walang lingon-likod na lumabas. Ang kanyang mga hakbang ay lumayo. Ang tunog ng mga ito ay tila humahampas sa bawat piraso ng pag-asa ni Maribel. Naiwan si Maribel na mag-isa, nakatayo sa gitna ng kanyang opisina, napapalibutan ng mga kumalat na dokumento. Ang kanyang puso ay basag na basag. Ang lahat ng kanyang binuo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang katahimikan sa opisina ni Maribel ay nakakabingi. Kahit tapos na ang sigaw ni Daniel, ang kanyang mga salita ay patuloy na umalingaw sa kanyang isip. Ikaw, isa ka lang rin sa kanila. Ang mga salitang iyon ay parang saksak sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang panlalait na ibinato ni Elena. Sapat na ang pagkawala ng kanyang ina at pagtataksil ni Rafael. Hindi niya kayang mawala rin si Daniel. Ang tanging taong nagbigay sa kanya ng direksyon, ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinulot ang mga kumalat na dokumento. Ang mukha ni Elena de la Vega sa isa sa mga lumang clippings ay parang nanunuya. Ang mga kasalanan ng pamilya de la Vega ay hindi lang pala sa kanya nag-umpisa. Ang lalim ng kanilang kasamaan ay umabot na rin sa buhay ni Daniel. Patawarin mo ako, Daniel, bulong niya. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Patawarin mo ako. Ang sakit ng puso ni Maribel ay doble. Bukod sa personal na pighati, bumubuhos din ang mga balita. Dahil sa pagbagsak ng ilang negosyo ng De La Vega, nag-umpisa ring maglabas ng mga fake news si Elena. Liwanag ng Pag-asa Foundation, isang front para sa money laundering? Sino si Miss Reyes? Ang kanyang madilim na nakaraan. Mga investigador, naghahanap ng katotohanan sa likod ng biglaang yaman ni Miss Reyes. Nagkalat ang mga balita sa social media, sa mga tabloid at sa ilang hindi kilalang website. Ang reputasyon ni Maribel na kanyang pinaghirapan ng husto ay unti-unting ginigiba ni Elena.
Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mga kasinungalingan ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Nagsimulang magtanong ang mga board members ng kanyang foundation. Nag-alinlangan ng ilang donor. Miss Reyes, kailangan natin ng malinaw na pahayag. Sabi ng isa sa kanyang board members, marami na pong nagtatanong sa atin. Pinilit ni Maribel na maging matatag. Hahawakan ko po ito. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang lahat ng pinagtulungan nating itayo. Ngunit sa kanyang puso, may takot. Kung wala si Daniel, paano niya haharapin ang lahat? Si Daniel ang utak, ang tagapayo, ang kanyang lakas. Isang gabi, habang nag-iisip ng malalim, nakaramdam si Maribel ng matinding pangungulila. Kailangan niyang makausap si Daniel. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang makuha muli ang tiwala nito. Hindi lang dahil kailangan niya ito sa laban na ito, kundi dahil may nararamdaman na siya para rito. Naglakas loob si Maribel na puntahan ang opisina ni Daniel kahit alam niyang hindi ito magiging madali. Pagdating niya, malamig ang reception. Hindi siya pinapansin, ngunit hindi siya sumuko. Naghintay siya ng matagal. Hanggang sa lumabas si Daniel, ang kanyang mukha ay pagod at walang emosyon. "Daniel, please, kausapin mo ako." Pakiusap ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala na tayong pag-uusapan, Miss Reyes." Malamig na sagot ni Daniel. Pilit siyang nilalampasan. Hinarang ni Maribel ang kanyang daan. Hindi! Hindi ko hahayaan na matapos ito ng ganito. Hindi mo pa nalalaman ang buong istorya. Napatingin si Daniel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit. "Anong buong istorya? Maribel, na ginamit mo ako? Na pinagtatakpan mo ang kasalanan ng pamilya ng asawa mo na siya ring sumira sa buhay ko?" "Hindi ko sila pinagtatakpan, Daniel. Natakot lang ako. Natakot akong sabihin sa iyo ang lahat dahil natakot akong mawala ka. Natakot ako na baka kapag nalaman mo ang katotohanan, tatalikuran mo rin ako tulad ng ginawa ni Rafael." Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy muli sa kanyang mga mata. "Oo, mali ako. Mali ako na hindi ko sinabi sa iyo. Pero hindi ko ginusto na saktan ka. Hindi ko ginusto na maging biktima ka pa ng kasamaan ng mga De La Vega. Kung hindi mo ginusto, bakit mo itinago? Bakit hindi ka naging tapat?" Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay medyo bumaba na, ngunit puno pa rin ng pait. "Dahil mahal kita, Daniel. Mahal kita, kaya natakot akong mawala ka." Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi sinasadya, ngunit totoo. Napahinto si Daniel. Tinitigan niya si Maribel. Ang kanyang mukha ay nagulat. "Hindi ko alam kung paano tayo nagkaroon ng ganoong damdamin sa gitna ng lahat ng ito. Ngunit totoo yan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa nang wala na akong matirhan. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lang paghihiganti ang solusyon. Pero ngayon, kung iiwan mo ako, ano pa ang matitira sa akin?" Niyakap ni Maribel si Daniel, kahit hindi pa siya nito niyayakap pabalik. "Huwag kang bumitaw sa akin, Daniel. Hindi ko kaya. Kailangan natin ang isa't isa para sa hustisya. Kailangan natin ang isa't isa para makabangon. Handa akong harapin ang lahat ng kasinungalingan ng mga De La Vega. Handa akong ipaglaban ang katotohanan. Pero kailangan ko ang tiwala mo." Tinitigan ni Daniel si Maribel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa mga mata ng babae. Nakita niya roon ang sakit, ang pagsisisi, at ang tapat na pagmamahal. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting lumambot. "Paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo?" Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay mahina na. "Papatunayan ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo. At para sa lahat ng sinaktan nila." Sagot ni Maribel. Hinawakan ang kamay ni Daniel. "Tutulungan mo ba ako?" Mayroong isang mahabang katahimikan. Ang tibok ng puso ni Maribel
ay narinig niya. "Sige Maribel," sabi ni Daniel. Sa wakas ay niyakap din si Maribel. Isang yakap na puno ng pangako. "Tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon, wala nang lihiman. Simula ngayon, sabihin mo ang lahat sa akin." Niyakap ng mahigpit ni Maribel si Daniel. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pag-asa. Naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na gumaling. Sa wakas, mayroon siyang kakampi, isang tunay na kasama sa laban na ito. Hindi na makakain si Rafael ng maayos. Hindi na rin siya makatulog. Ang dating kumpiyansang aura ng mga De La Vega ay unti-unting nawawala at napapalitan ng matinding kaba. Ang mga bangko ay naghihigpit na talaga. Ang mga kasosyo ay unti-unting umaatras at ang kanilang kumpanya ay nalulugi. Ang pinakamasakit, ang pangalan ng De La Vega ay nasisira. "Inay, hindi na po maganda ang sitwasyon natin," sabi ni Rafael kay Elena, habang itinapon ang isang kopya ng dyaryo sa mesa. Ang headline, "Elena De La Vega, kakasuhan dahil sa korupsyon." "Mga sinungaling! Ang dami nating pera, Rafael. Huwag kang maniniwala sa kanila." Sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita na rin ng takot. Ang dating tigas ng kanyang loob ay tila unti-unting nababasag. "Pero inay, ang dami ng ebidensya. Ang dami ng naglalabasan." Pilit ni Rafael. "Bakit po ba natin ito ginawa noon?" "Tahimik ka. Ginawa ko lang iyon para sa atin. Para magkaroon ka ng magandang buhay." Depensa ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang araw na yon ay puno ng tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, habang naglilinis ng kanyang lumang drawer, aksidenteng nahulog ang isang maliit na kahon. Binuksan niya. Naroon ang mga lumang litrato nila ni Maribel, ang kanyang dating asawa. Ang mga litrato kung saan masaya pa sila, kung saan walang problema, kung saan simple pa ang buhay. Nakita niya rin ang isang nakatuping papel. Isang tula na sinulat niya noon para kay Maribel na hindi niya naibigay. Ang bawat salita ay nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa baba. Pagmamahal na kanyang sinakripisyo para sa yaman at kapangyarihan. Nakita rin niya ang isang pilak na hikaw, ang pares ng hikaw na binigay niya kay Maribel. Ang hikaw na nakita niya sa babae sa business luncheon. "Maribel," bulong niya. Ang pangalang yon ay parang kumirot sa kanyang puso. Ang mga alaala ay bumalik. Ang dating Maribel, ang kanyang simple at mabuting asawa. Ang Maribel na pinahiya at itinapon niya. Ang Maribel na ang ina ay namatay ng dahil sa kanila. Hindi ko dapat ginawa iyon," bulong niya. Napakasakit. Napagtanto niya na ang lahat ng yaman na hawak nila ay walang katumbas sa kapayapaan na nawala sa kanya. Sa kapayapaan na nawala kay Maribel. Naglakas loob si Rafael na kausapin ang kanyang ina. "Inay, kailangan na po nating magpaliwanag. Kailangan na po nating aminin ang totoo." Ngunit galit na galit si Elena. "Ano ang sinasabi mo? Aaminin? Wala tayong aaminin. Tandaan mo, Rafael, kung sino man ang lumalaban sa atin ngayon, sila ang sisirain ko. At huwag kang magkakamaling magtaksil sa akin. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari." Sa pag-aalala, ibinunyag ni Elena ang isang bahagi ng katotohanan. Ang ina ni Maribel, hindi basta-basta namatay. Mayroon akong ginawang paraan para lalo silang magdusa, para lalo silang mapahiya. Wala kang alam, Rafael. Nag-iisa lang ang aking iniisip. Ang kapakanan mo. Niyayanig si Rafael sa kanyang narinig. Ang ina ni Maribel, may kinalaman si Elena sa mas malalim na dahilan ng pagkamatay nito? Isang bagay na mas masama kaysa sa simpleng kawalan ng pera? Ang takot ay nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan at kailangan niyang sabihin
Kay Maribel, kailangan niyang ituwid ang lahat ng mali. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Agad niyang tinawagan ang numero ni Maribel, ang numero na matagal na niyang burado sa kanyang contact list, ngunit nanatili sa kanyang alaala. Isang ring, 2 ring, 3 ring. Walang sumasagot. Nagmamadali siyang nag-text. Patawad, Maribel. May sasabihin ako sa'yo tungkol kay inay. Kailangan kitang makausap. Ngayon na, pakiusap. Ngunit hindi nagpadala ang text. Walang signal. Napamura si Rafael. Kailangan niyang puntahan si Maribel. Kailangan niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya bago pa mahuli ang lahat. Sumakay siya sa kanyang kotse. Umuulan ng malakas sa labas at madilim ang kalangitan. Nagmamadali siyang nagmaneho, hindi pinapansin ang mabilis na takbo. Ang kanyang isip ay puno ng pagsisisi at pag-aalala para kay Maribel. Kailangan niyang maituwid ang mali. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Sa isang kanto, habang papaliko, hindi niya napansin ang paparating na truck dahil sa malakas na buhos ng ulan at madilim na kalsada. Isang malakas na tunog ng preno, isang nakakabinging banggaan. Umusok ang kanyang kotse, nayupi ang bahagi nito, nabali ang mga salamin, nabasag ang ilaw. Ang mundo ni Rafael ay biglang dumilim. Ang tunog ng telepono ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito pinapansin ni Maribel. Nakaupo siya sa kanyang opisina, katabi si Daniel, at pinag-uusapan nila ang mga susunod na hakbang laban kay Elena. Ang kanilang mga puso ay magkakaugnay na ngayon, puno ng determinasyon na ipaglaban ang hustisya. Hindi na natin hahayaan na makagawa pa ng masama si Elena, Daniel, sabi ni Maribel. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi na, Maribel. Sisiguraduhin nating babayaran niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Sagot ni Daniel, hinawakan ang kamay niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Daniel. Kinuha niya ito at nang makita ang caller ID, kumunot ang kanyang noo. Hospital ito. Sinagot niya ang tawag. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso at pagkatapos ay nabigla. Ano po? Rafael de la Vega? Aksidente? Kritikal? Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tinitigan ni Maribel si Daniel. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Rafael? Anong nangyari kay Rafael? Ibinaba ni Daniel ang telepono at tumingin kay Maribel. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala. Si Rafael, na aksidente. Kritikal ang kondisyon niya. Nasa ospital. Para bang tumigil ang mundo ni Maribel. Rafael? Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ang lalaking pinaghihigantihan niya. Ngayon, nasa bingit ng kamatayan. Ang galit na matagal niyang pinanghawakan ay biglang napalitan ng isang kakaibang kirot sa dibdib. Awa? Pagkalito? Tara, sabi ni Daniel, kinuha ang kanyang susi. Kailangan nating pumunta sa ospital. Nang dumating sila sa emergency room, magulo ang paligid. Naroon si Elena, umiiyak, ngunit may bahid pa rin ng pagkukunwari sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Maribel, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Demonyo ka. Ikaw ang dahilan kung bakit na aksidente ang anak ko. Sigaw ni Elena. Pilit na susugod kay Maribel, ngunit pinigilan siya ng mga security guards. Huminahon po kayo, Elena. Kalmadong sabi ni Daniel. Walang kinalaman si Maribel sa nangyari kay Rafael. Tinitigan ni Maribel si Elena. Ang dating galit ay unti-unting lumambot. Nakikita niya ngayon ang isang ina na natatakot na mawala ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng kasamaan nito, isang ina pa rin ito. Miss Reyes, Attorney Valderrama. Tawag ng doktor. Kailangan po namin ang inyong tulong. Nahihirapan po kaming hanapin ang cellphone ni Mr. De La Vega. Malaki po ang posibilidad na may mahalaga siyang impormasyon na nakuha bago ang aksidente.
Naalala ni Maribel ang kanyang cellphone na patuloy na nagriring kanina na hindi niya sinagot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita ang ilang missed calls mula sa numero ni Rafael at isang text message na hindi natuloy. "Patawad, Maribel. May sasabihin ako sa'yo tungkol kay inay." Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Tungkol kay inay? Tungkol sa kanyang ina? May kinalaman ba ang aksidente ni Rafael sa mga sikreto ni Elena? Napatingin siya kay Rafael na nakahiga sa hospital bed, puno ng benda at tubes. Ang kanyang muka ay walang buhay. Ang lalaking sumira sa buhay niya ay may hawak palang mas malaking sikreto, isang sikreto na maaring magpaliwanag sa lahat. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding labanan sa kanyang puso. Ang galit, ang kagustuhang ipagpatuloy ang paghihiganti. Ngunit mayroon ding awa. Awa para kay Rafael na ngayon ay halos wala ng buhay. At ang kuryosidad, ang kagustuhang malaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. "Daniel," mahinang sabi ni Maribel. Pinakita ang text message kay Daniel. Nabasa ni Daniel ang text at kumunot ang kanyang noo. Ito ang dahilan kung bakit siya tumatawag. May gusto siyang sabihin tungkol sa ina mo, Maribel. Dapat ko bang malaman pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Tanong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. "Hindi lang ito para sa iyo, Maribel. Ito ay para sa hustisya. Kung may nalalaman si Rafael na makakatulong sa atin na ibagsak si Elena at linisin ang pangalan ng iyong ina, kailangan nating malaman iyon." Umalis sandali si Daniel upang kausapin ang doktor. Naiwan si Maribel na mag-isa sa harap ni Rafael. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang pighati, ang galit, ang pagkalito, lahat ay bumalik. Ang dating Maribel ay unti-unting nagpakita. Ang biktima. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nag-iisa. May Daniel na siya. Kinuha niya ang kamay ni Rafael na malamig at walang buhay. Tiningnan niya ang kanyang dating asawa, ang lalaking minsang nangako ng pagmamahal sa kanya, ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit ngayon, siya rin ang tanging susi sa katotohanan. "Rafael, sabihin mo sa akin ang totoo." Bulong ni Maribel, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. "Kung ano man iyon, handa akong pakinggan." Ang hininga ni Rafael ay mahina. Ang kanyang dibdib ay halos hindi gumagalaw. Mayroon pa bang pag-asa? Malalaman pa ba niya ang katotohanan? O mawawala ang lahat, kasama ang pagkakataong malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina? Ang tunog ng beep machine ang tanging naririnig sa silid. Nakatayo si Daniel sa tabi ni Maribel habang nakatingin sila kay Rafael na unti-unting nagpapagaling ngunit nananatiling kritikal. Ilang araw na ang lumipas. Ang pagkabahala ni Maribel ay hindi maipinta. Araw-araw, binibisita niya si Rafael. Kinakausap ito, umaasang magigising ito at sasabihin ang lahat. Isang hapon, habang nagbabasa si Maribel ng buwan ng libro sa tabi ng kama ni Rafael, biglang kumilos ang mga daliri nito. Mahina, halos hindi mapansin, ngunit sapat para mapansin ni Maribel. "Rafael?" Bulong niya. Ang kanyang puso ay bumilis. "Rafael, gising ka na ba?" Dahan-dahang iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Malabo pa ang tingin, ngunit nakatingin ito kay Maribel. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Pilit na may sinasabi, "Maribel." Halos hindi marinig na bulong niya. Agad na tinawag ni Maribel si Daniel at ang doktor. Ang mga doktor ay nagmadali. Sinuri si Rafael, ngunit ang isip ni Maribel ay nakatutok sa mga salita ni Rafael. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit si Daniel kay Rafael. "Rafael, kailangan mong sabihin sa amin ang lahat. Ano ang gusto mong sabihin tungkol kay inay?" Huminga si Rafael ng malalim, pilit na iniipon ang lakas.
Si Inay Elena, siya ang nagbalita sa ina mo na ikaw ang dahilan kung bakit kami naghihiwalay. Nahirapan itong magsalita, ngunit pilit nitong inilabas ang mga salita. Sinabi niya na may kasama kang iba, na pinagpalit mo ako para lalo siyang magalit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Maribel, ang kanyang ina. Namatay dahil sa kasinungalingan? Ang huling tingin ng kanyang ina ay puno ng galit sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ginawa ni Elena ang lahat para paghiwalayin sila, para masira ang relasyon nila, at para masira ang puso ng kanyang ina. At ang tungkol sa pondo, Rafael, tanong ni Daniel, pilit na nanatiling propesyonal sa kabila ng kanyang galit. Ang mga negosyo, ang mga scam. Si Inay, siya ang utak ng lahat. Mayroon siyang mga kasabwat sa gobyerno. Ang Shell Corporation, siya ang nagpatakbo. Ang lahat ng pera, sa kanya napunta. Pilit na paliwanag ni Rafael, ang kanyang boses ay humihina. Nawalan ako ng lakas para pigilan siya. Natakot ako. Nagsimulang umiyak si Maribel. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Galit kay Elena na ginawa ang lahat para sirain ang kanyang buhay. At galit din kay Rafael na nagpabaya, na naging duwag. Ngunit ang galit na yon ay sinundan ng isang kakaibang kalayaan. Ang katotohanan. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. Ang kanyang ina ay walang alam. Siya ay biktima rin. Salamat, Rafael, sabi ni Maribel. Pinahid ang kanyang luha. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Nagsimula nang gumawa si Daniel ng aksyon. Agad niyang binuo ang mga ebidensya. Pinagsama ang testimonya ni Rafael sa mga dokumentong kanyang nakalap. Ngayon, mayroon na silang hindi matatawarang ebidensya laban kay Elena. Kinabukasan, isang arrest warrant ang inilabas para kay Elena de la Vega. Nang dumating ang mga pulis sa opisina ni Elena, nagulat ito. Ano ito? Wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Sino ako? Ako si Elena de la Vega, ang may-ari ng De La Vega Group. Sigaw niya, pilit na lumalaban. Ngunit walang silbi. Nandoon si Maribel at Daniel, nakatayo sa isang tabi, tahimik na nakatingin sa kanya. Elena de la Vega, ikaw ay inarestado sa kasong pandaraya, malversation of funds, at pagtatago ng impormasyon na nagdulot ng kamatayan, sabi ng opisyal ng pulis. Nang makita ni Elena si Maribel, nanlisik ang kanyang mga mata. Ikaw, demonyo ka. Hindi ka magtatagumpay. Hinding-hindi! Hindi na ikaw ang magtatakda, Elena. Kalmadong sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay matatag. Ang hustisya ang magtatakda. Ikinasa ang posas kay Elena at iginapos ang kanyang mga kamay. Nandoon din ang mga reporters, kinukuhanan ng litrato ang bawat sandali. Ang dating mayabang at makapangyarihang Elena de la Vega ay ngayon ay isang babaeng nasa kustodya ng batas. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Naglakad si Elena palabas ng kanyang opisina. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat taong nakatingin sa kanya. Puno ng galit at pagkamuhi, ngunit merong isang bagay na biglang nagpabago sa kanyang ekspresyon. Isang matandang babae, isa sa mga biktima ng kanyang scam noon, ay biglang lumapit. Narito na ang hustisya, Elena. Ang lahat ng kasamaan mo ay babalik sa'yo. Sigaw ng matanda. Tiningnan ni Elena si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Isang banta na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ito, Maribel. Babalik ako. Ngunit si Maribel ay nanatiling kalmado. Ang kanyang puso ay naramdaman ng isang kakaibang kapayapaan. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang hustisya ay unti-unting nangyayari. Ilang buwan nang lumipas, si Elena de la Vega ay nakakulong, naghihintay ng kanyang hatol. Ang De La Vega Group ay tuluyan ng bumagsak at ang mga biktima ng kanyang panloloko
ay dahan-dahang nakakakuha ng hustisya. Ang pangalan ni Maribel at ng liwanag ng Pag-asa Foundation ay naging simbolo ng pag-asa at integridad. Nakatayo si Maribel sa labas ng pintuan ng hospital room ni Rafael. Malaki na ang ipinagbago nito. Gising na ito at unti-unting lumalakas. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pumasok si Maribel. Nakita siya ni Rafael at pilit itong ngumiti. Ngunit halata ang sakit sa kanyang ekspresyon. Maribel, mahinang sabi ni Rafael, salamat sa pagbisita. Kumusta ka na? Tanong ni Maribel. Umupo sa tabi ng kama. Mas mabuti na, pero ang sakit sa loob, hindi pa rin nawawala. Sagot ni Rafael, napabuntong hininga. Maribel, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko, sa pagtataksil ko, sa pagkaduwag ko, at sa pagkamatay ni inay. Naputol ang kanyang pagsasalita. Pinipigilan ng luha. Patawarin mo ako, Maribel. Patawarin mo ako sa lahat. Tiningnan ni Maribel si Rafael. Hindi niya nakita ang dating Rafael. Ang mayabang, ang duwag, ang walang pakialam. Nakita niya ang isang taong pununo ng pagsisisi, isang taong natutong magpahalaga sa mga bagay na nawala sa kanya. Ang galit na matagal na niyang pinanghawakan ay unti-unting nawawala. Hindi dahil sa nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil nauunawaan na niya ang sakit na pinagdadaanan din ni Rafael. Pinapatawad kita, Rafael, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay malumanay. Pinapatawad kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa galit. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko nang walang pasanin. Umiyak si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat, Maribel. Hindi ko deserve ang kabutihan mo. Ang lahat ng tao ay may pagkakataong magbago, Rafael. Sana gamitin mo ang pagkakataong ito. Payo ni Maribel. Ilang linggo matapos ang paggaling ni Rafael, sumuko siya sa batas. Inamin niya ang lahat ng kanyang nalalaman at tumulong sa pagpapatibay ng kaso laban kay Elena. Sa huli, napatawan siya ng mas mababang sentensya dahil sa kanyang kooperasyon at tapat na pagsisisi. Matapos ang kanyang termino, sinimulan niya ang isang bagong buhay. Nagtatrabaho bilang isang volunteer sa isa sa mga ospital ng liwanag ng Pag-asa Foundation. Hindi siya naghangad ng yaman o kapangyarihan. Ang hinangad niya ay kapayapaan. Samantala, lumalalim ang relasyon ni na Maribel at Daniel. Sa bawat proyekto na kanilang ginagawa, sa bawat ngiti ng mga taong natutulungan nila, lalong lumalaki ang pagmamahalan nila. Si Daniel, na dati ay masyadong seryoso at nakatutok sa trabaho, ay natutong magpahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Si Maribel din naman, na dating puno ng pait at galit, ay natutong magmahal muli ng walang takot. Isang gabi, habang nakaupo sila sa parke, nakatingin sa mga bituin, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Maribel. Maribel, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi ko akalain na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, makakahanap ako ng ganitong klaseng pagmamahal. Ang tunay na hustisya ay hindi lang basta pagpaparusa. Ito ay paghilom at pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin yan, Daniel, sagot ni Maribel, sumandal sa kanyang balikat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag nang nasa dilim ako. Ikaw ang nagpakita sa akin na may pag-asa pa. At ikaw, Maribel, ikaw ang nagpakita sa akin na mayroong higit pa sa batas at hustisya. Mayroong pagpapatawad at pagmamahal, sabi ni Daniel, hinalikan ang kanyang noo. Niyakap ni Maribel si Daniel, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang nakaraang puno ng sakit ay hindi na isang pasanin. Ito ay naging isang aral na nagdala sa kanya sa tunay na kaligayahan. Ang kanyang paghihiganti ay naging pagmamahal at ang kanyang pighati
ay naging pag-asa. 10 taon na ang lumipas. Ang siyudad ng Maynila ay nagbago. Marami nang nagbago. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa buhay ni Daniel at Maribel. Ang dating opisina ni Maribel ay naging headquarters na ng liwanag ng Pag-asa International, isang dambuhalang organisasyon na may mga ospital, eskwelahan at housing projects sa buong bansa at maging sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Daddy, Mommy, tapos na po ba kayong magtrabaho? Tanong ng kanilang 6 na taong gulang na anak na si Gabriel na kamukhang kamukha ni Daniel, ngunit may mga ngiti ni Maribel. Kasama nito ang kanyang kapatid na si Maria, na 4 na taong gulang. Napangiti si Daniel, binuhat si Gabriel. Tapos na anak, tara, kumain na tayo. Si Maribel ay masayang nakatingin sa kanyang pamilya. Ang dating babaeng puno ng pait at galit ay ngayon ay isang masaya at kontentong ina, asawa at isang inspirasyon sa milyon-milyon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakabase sa takot, kundi sa pagmamahal at pag-asa. Ang bilis ng panahon, bulong ni Maribel kay Daniel habang naglalakad sila patungo sa dining area. Oo nga, parang kahapon lang, nag-uumpisa pa lang tayo sa laban natin. Sagot ni Daniel, hinawakan ng kamay ni Maribel. Ang dating lawyer na nakatutok lang sa trabaho ay ngayon ay isang loving husband at father. Ang kanyang sariling mga sugat ay tuluyan ng naghilom dahil sa pagmamahal ni Maribel. Nakita nila si Rafael sa isang TV report. Si Rafael, na matapos makalaya sa kulungan at makapagsilbi sa komunidad, ay ngayon ay isang respetadong manggagawa sa isang animal shelter na sinusuportahan ng liwanag ng pag-asa. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng dating pagkamakasarili. Hindi na siya naghangad pa ng yaman. Ang tanging hinangad niya ay makatulong sa iba bilang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Masaya ako para kay Rafael, sabi ni Maribel. Ako rin, mahal ko. Nagbago talaga siya, sagot ni Daniel. Sa kabilang banda, may lumabas ding isang maikling balita tungkol kay Elena de la Vega. Matapos ang kanyang pagkakakulong, lumabas si Elena na isang matandang babae, nanlalambot at walang-wala. Walang sumalo sa kanya, walang pamilyang nag-alaga. Ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay naglaho. Nakita siya sa isang parke, mag-isa, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga desisyon ay nagdala sa kanya sa isang buhay na puno ng pag-iisa. Diyos na ang bahala sa kanya, bulong ni Maribel. Naramdaman ang isang kakaibang kalungkutan, ngunit walang galit. Pagkatapos kumain, umakyat sila ni Daniel sa rooftop ng kanilang penthouse. Magkatabi silang nakaupo, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay sariwa, ang gabi ay tahimik. Naalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noon, Maribel? Tanong ni Daniel, habang yakap-yakap si Maribel. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkuha, kundi sa pagbibigay. Naalala ko, sagot ni Maribel, sumandal sa kanyang balikat. Ikaw ang nagturo sa akin ng ganyan. Ikaw ang nagpakita sa akin ng kapangyarihan, ng pagpapatawad at pagmamahal. At ikaw, Maribel, ikaw ang nagpakita sa akin na ang 1 bilyong piso ay hindi lang basta pera. Ito ay isang oportunidad, isang pagkakataon para magbago, hindi lang ang buhay mo, kundi ang buhay ng napakaraming tao, sabi ni Daniel, hinalikan ang kanyang buhok. Ang liwanag ng pag-asa ay hindi lang isang foundation, Maribel. Ito ay isang pamana, pamana ng pag-asa, pamana ng pagmamahal, pamana ng katatagan. Tinitigan ni Maribel ang syudad. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, sa pinakamatinding pighati, siya ay bumangon. Hindi siya naging biktima ng paghihiganti. Siya ay naging tagapaglikha ng pag-asa. Tandaan mo, mahal ko, sabi ni Maribel,
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang puso na handang magpatawad at magmahal. Hinila siya ni Daniel palapit at hinalikan siya sa labi. At ikaw, Maribel, ikaw ang aking pinakamalaking kayamanan, ang ating pamilya, ang ating pamana. Iyan ang tunay na liwanag ng pag-asa. Magkayakap sila, nakatanaw sa kinabukasan, alam na ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang misyon ay magpapatuloy, nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat henerasyon.